Mama, nanay, inay, ermats, mami, inang, ina. Iba-iba man ang ating tawag sa kanila, lahat sila ay tumatayong ilaw ng tahanan. Sabi nila, mahirap maging isang ina. At isa sa pinakamahirap na parte nito ay ang pagdadalang tao. Hindi biro ang pagbubuntis. 9 na buwan mong dadalhin sa iyong sinapupunan ang bata. Titiisin mo ang lahat ng sakit at sakripisyo hanggang sa araw ng panganganak. Ngunit, paano pa kaya kung may pinagdaraan ng matinding emosyonal at pisikal na problema ang inang nagdadalang tao? Kakayanin pa kaya niyang magliwanag para sa kanyang anak? Ano pa ang kaya niyang isakripisyo alang-alang sa kinabukasan ng kanyang pamilya? Tunghayan po natin ang kwento ng 3 ina na sa kabila ng kanilang pinagdaraanan ay nagagawa pa rin nilang maging ilaw ng tahanan, maging ilaw ng anak. Sa aming pag-iikot sa abalang lungsod ng Maynila, nakilala namin ang isang di pangkaraniwang babae na itatago natin sa pangalang Kim. Isang batang ina na nagtatrabaho bilang isang sex worker. Dahil sa kanyang pagiging malaking bulas, hindi bakas sa kanyang pangangatawan na siya ay 18 anyos pa lamang. Nag-less ako sa amin. Saan ako napunta, tapos isang araw, punta ako dyan, hindi ko naman kabisado itong Manila. Tapos gulat ako, may sumusunod ng mga lalaki sa akin, sabi din, kakala ko naman kung anong gimmick. Yung pala, yung sa hotel, short time. Parang no choice kasi ako ng mga time na yun Hindi ko alam saan ako kuha ng pera. Tapos tinry ko isang beses. Hanggang sa yun, parang nakasanayan ko na. Tapos, sa marami na rin ako nakilala dyan. Nakilala ni Kim ang ama ng kanyang anak na isang pulis na nakahuli sa kanya sa isang raid. Naging magkasintahan sila nito hanggang sa magbunga ang kanilang pagmamahalan. Hanggang sa naligaw-ligaw, naging magsyota kami. Tapos, ayun, di ko expect na mabubuntis pala ako. May asawa rin, kaya di ko na hinabol. Dahil maagang nabuntis si Kim, wala siyang kaalam-alam kung paano bubuhayin ang bata sa kanyang sinapupunan. Noong una ayoko, syempre. Parang gusto ko ipalaglag. Tapos, parang yung naramdaman kong gumalaw, mga 3 banata dyan ko, parang rin ako. Parang naawa rin ako. Kaya yun, di ko na pinalaglag. Gusto tinuloy ko na lang. Trabaho ko kahit buntis ko. Hanggang sa mga anak ako. Hanggang sa kabuhanan ko na yun May trabaho pa rin ako. Siyempre, wala akong makukuha ng iba. Wala akong makukuha ng pera. Kaya yun. Kahit na hanggang sa mga nakataw. Katrabaho pa rin ako Okay lang na makipag-sex siya sa kanyang partner. Pero pag yung makipag-sex siya sa iba-ibang lalaki, lalong-lalo na yung mga ibang lalaki may sakit siya sa gonorrhea, syphilis, fungus infection, maaring magka-infection siya. Naisip niyo po ba na pwedeng magkaroon ng komplikasyon ng baby? Naisip ko rin. Pero syempre kahit na parang kahit na ayoko gawin yung trabaho gano'n. Parang syempre napipilito na lang ako kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera, gano'n. Dahil sa kawalan ng iba pang mapagkukunan ng hanap buhay at kaalaman sa pagpapalaki ng bata, ay nahirapan si Kim lalo na sa pag-aalaga dahil mag-isa lamang siya. Ano po natutunan yung pag-aalaga po? Pag-aalaga? Wala talaga akong alam actually. Pero nung syempre, marami yung mga tao sa paligid ko, parang yung naawa na rin siguro sa akin, hindi ako marunong. Parang tinutulungan nila ako, ganyan. Ayun, hanggang sa syempre tinitignan ko kung paano. Parang pinipilit ko lang din na matutunan. Kasi ang hirap talaga mag-adjust pag yung wala kang, yung pag tawag dito yung una, tawag dito yung unang anak mo, tapos wala pang tatay, parang hirap nang mag-isa, yung ganun.
Siyempre, yung ibang katrabaho ko na may anak na, parang tinutulungan nila ako kung paano. Ayun, ganyan siya, natutunan ko rin naman. Hindi nagpapatingin sa doktor si Kim habang siya ay buntis, kaya naman nagkaroon ng komplikasyon sa dugo ang kanyang anak. Sabi, infection sa dugo eh. Bali, nandun po kami sa ospital. Ina-injectan na siya every morning to Thursday. Ay, Thursday. every morning. Tsaka sa PM sa hapon. Tapos, bali, yung dalawang binti niya, sa tawag dito, dalawang ina-injection nun eh. Tapos hapon din, inuulit-ulit, dalawa ulit. Kaya pag umiiyak yung baby ko, syempre di ba iyak niya, halos yung wala kang marinig na boses, yung parang syempre ako yung napapaiyak. Sabi, pero binigyan na kami ng request, tawag dito, request, laboratory request, ipasa daw sa may Mary Childs. Private dun eh. Kaya nung malapit, binigay, yung request na yun, hindi ko pa napaano yung baby ko. Kaya natatakot nga ako eh. Siyempre, hindi ko alam baka anytime ko yun sa akin. Pero sana naman wag. Ayun, kaya nag-ipon ako ng pera talaga ngayon eh, para nga mapagamot yung baby ko. Siyempre, mas maganda na yung, di ba, mamatay yung baby mo sa tiyan pa lang. Eh, hindi nakita mo na, tapos nalagaan mo na. Tsaka pa mawawala. Parang, tayo nakakabalik. Ngayong 4 na buwan na ang anak ni Kim, lalo niyang pinag-igihan ang pagtatrabaho, lalo na't nais niyang maipagumot ito. Ngunit dahil nga sa isang uri ng trabaho na mayroon siya, napipilitan siyang ipaalaga sa iba ang kanyang anak. Pag dito, kung pwede ka lang, hindi na ako gumimik eh. Para lang maalagaan siya eh. Kaysa sa ibang tao pa. Parang nga minsan pag halimbawa wala na ako, araw-araw bayaran dito sa hotel. Parang pag tao dito, minsan nakikita ko parang nirapan humingi yung baby ko, yung gano'n. Parang alos ayoko na bumaba na para tumambay, ayoko na mga customer eh. Parang mas mahirap, pero syempre masarap kasi syempre may anak ka na. Pero mahirap kumilos yung mag-isa ka lang kasi syempre di ba wala kang katuwang, parang di mo alam paano hatiin yung katawan mo, paano ka magtrabaho, tapos yung pag-aalaga sa kanya, syempre hindi ka mapakalit kung ibang tao yun may hawak sa baby mo. Minsan na ring pinangarap ni Kim na iwanan ang trabahong bumubuhay sa kanilang mag-ina. Ngunit, sa kanyang sitwasyon, tila yata matatagalan pa bago siya makaalis sa linya ng pagbebenta ng laman para mabuhay. Sa kabila nito, hindi niya pinagsisisihan ang pagiging isang ina. Pipilitin ko magbago para at least hindi makalakihan ng anak ko na ganun ang trabaho ko. Siyempre, nakikita niya, posible hindi niya gayahin, di ba? Kaya makaluwag lang talaga ako ng konti talagang kahit anong maliit na negosyo. Siyempre parang wala akong magawa, lalo na kayo may baby na ako, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggatas, pang diaper, siyempre pang araw-araw. Kaya yun, napipilitan na lang ako. Wala akong pinagsisihan. Parang parang nag-ano ako, parang doon ko natutunan na kasi dati nung wala pa ako anak, kung ano ginagawa ko sa pera, parang nung nagkaanak ako, natuto ako doon disiplina sa pera. Si Kim ay patunay lamang na kahit napakaraming hirap ang danasin ng isang ina, ay gagawin pa rin niya ang lahat, maibigay lamang ang pangangailangan ang kanyang anak. Ayoko ng kung anong naranasan ko, parang ayoko na maranasan ng anak ko. Mahirap daw kumawala sa isang bisyo, lalo na ang droga. Ngunit ibahin natin si Aling Perla, isang may bahay sa Kogyo. 8 taon siyang naging OFW sa Japan at umuwi sa ating bansa ng bigo. Dahil sa wala siyang mapagkukunan ng ikabubuhay, ay napilitan siyang magtulak at gumamit ng droga para mabuhay. Ganito, kasi nakulong yung asawa ko noon. Pero meron na akong first baby. Galing kami ng Japan. Pinanak ko na siya. Nung dumating kami rito, 3 years old. Tapos, napalala ko yung papa nitong masunod kong baby. Nakulong nga siya noon.
Dahil wala akong source of income nga. Kumbaga, yun lang naisip ko noon na paraan. Kaya nung nag-umpisa din ako sa panganay ko, yun, nagmamit din ako ng pinagbabawal na gamot. Tapos, hanggang sa makalaya siya, ganun pa rin during my pregnancy doon sa kambal ko, ganun pa rin. Kaya lang, hindi naman masyadong magtagal. Pero nung pinagbubuntis ko, syempre, andun yung takot na baka nga merong epekto sa bata. Pero awa naman ng Diyos, lumabas yung baby ko. Healthy naman sila lahat hanggang sa ngayon. 5 years old na yung panganay ko. Tapos ngayon itong baby kong kambal, okay naman siya, kaya lang blue baby nga lang. Pag yung nagdodroga, kahit na siguro matagal na, tapos may infection siya noon, tapos umina yung katawan niya, maaring nagkaroon din ng epekto dun sa baby. Sa panahon ng pagbubuntis sa kanyang kambal na anak, naikwento ni Aling Perla na wala naman siyang nararamdamang kakaiba, maliban sa normal na nararanasan ng mga buntis. Sa panganay ko talagang wala, di ba? As in talagang wala akong ibang masamang bisyong ginawa. Ganun lang din, pareho lang naman. Kaya lang, yun nga lang, yan din yung pag-aalala mo. Siyempre, dahil iba yung pagbubuntis mo nun, sa pagbubuntis mo na meron kang bisyong ginawa, di ba? Ano po bang type ng delivery po ninyo? Ako cesarean ako dito sa twins ko eh. Sa una, lahat normal sila. Kaya lang talaga mahirap talaga akong mga anak. At dahil natigil na sa pagtutulak ng bawal na gamot, pinilit nilang magkaroon ng ibang mapagkukunan ng ikabubuhay. Tinda-tinda lang. Yung mother ko nasa Amerika, kahit konti, yung tulungan kami. Bawat ina ay may mataas na pangarap para sa kanyang anak. Ngunit para kay Aling Perla, simple lamang ang kanyang ninanais. Siyempre, pangarap ko sa kanila, kahit hindi natin sabihin na magkaroon sila ng maganda at marangyang buhay, hindi sila magkaroon ng hirap sa buhay. Kumbaga, magkaroon sila ng buhay na masasabi natin na magiging kontento sila na kaya nilang buhayin ang pamilya nila nang hindi sila naghihirap. Yun lang ang pangarap ko sa mga anak ko, na walang silang maranasang hirap kung paano mabuhay. Lahat ay kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak. Iyan ang paniniwala ni Aling Perla. Kaya naman, nagawa niya magbago para sa kanyang pamilya. Mahalin niyo ang anak niyo, kahit anumang sama ang naging ginawa ninyo para sa sarili ninyo, huwag niyo kakalimutan yung mga anak niyo, dahil yan ang magiging tagapag-alaga niyo sa inyong paglaki. Kumbaga, yung pag-aalaga niyo sa mga anak niyo ngayon, yun din ang gagawin ng mga anak niyo sa inyo, sa pagtanda natin. Na-diagnose na may scoliosis si Aling Odessa noong siya ay 4th year high school pa lamang. Simula noon ay nahirapan na siyang makatayo hanggang sa tuluyan na siyang hindi makalakad. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay nakapagtrabaho siya sa tahanang walang hagdan bilang isang project coordinator. Samantalang ang kanyang asawa na isa ring physically challenged ay siya namang nagtatrabaho sa isang factory. Bali yung trabaho ko sa tahanan, project coordinator. Kung mapapansin mo, may mga ano kami dun, may mga inkan na yung uhulugan nila. Kami din, ako din yung nag-ano ng mga merchants, kung saan kami pwede makapag-install. Bali, katulad niya sa visitor, ako din yung nag-entertain ng mga bisita pag may dumarating. Sa akin din ini-endorse yun. In-orient ko sila at the same time, tinutur ko sila. Gaya ng ibang mag-asawa, ninais din nila na magkaroon ng anak. Kaya lamang, dahil sa kanyang kalagayan, hindi na umasa pa si Aling Odessa na siya'y magdadalang tao pa. Totoo lang, amin ko talaga, hindi ko na inano na magiging nanay ako. Ano ko talaga sa sarili ko na hindi ako pwede mga anak. Kumbaga parang hindi ko naman ganun ka, ganyan na, pag may nanay ako, ganyan. Hindi hindi ko ganun. Alam kong high risk ako. High risk talaga ako kasi sa age ko lang, unang-una na naanuhan ako, nirecommend ako. Tapos pa, nakita pang naka-wheelchair ako, kaya lalo nila akong ginanong high risk. Na ang gusto nila is nung 3 months pa lang akong kasi nung malaman ko ng buntis ako, alos
may center na ako, may hospital pa akong check-up. Hindi naman nawala ng pag-asa si Aling Odessa sa pagdadala ng kanyang anak kahit alam niyang ayon sa kanyang doktor ay delikado ang kanyang pagdadalang tao. Ang gusto ng mga doctor is cesarean ako, pero alam ko sa sarili ko, kaya kong ilabas ng normal yung bata. Hindi naman ako natakot. Kasi may mga test na ginawa sa akin ang doktor. Kasi lahat mga dugo, sugar, kinuha nila. Talagang magtanong ng magtanong kasi alam ko ang high risk. Saka marami rin ako ditong mga kasama sa tahanan na kahit sa katulad namin, nalalaglag yung mga baby. Mahina yung kapit. Risky po ba yung panganganak niya sa lagay niya? Talaga, risky talaga. Kasi may scoliosis siya. Mahirap talaga manganak pag gano'n. May posibilidad po bang mamana ng bata yung kapansanan ng magulang niya na scoliosis? Maaring magkaroon kasi yung mga ibang sakit kung halimbawa meron yung ina, minsan nakukuha niya rin. Pero may mga iba naman, hindi naman. Ano po ang tamang pangangalaga? Proper nutrition, tapos check-up, gano'n. Tsaka complete diet. Yung sa kalagayan niyo po ngayon na naka-wheelchair kayo, namila po gumalaw, paano niyo po siya naalagaan ng gano'n? Kasi ako, ang iba yung kilos ko eh. Kung kaya sa pag-ano, mas maliksi naman ako kumilos kumpara sa asawa ko. Hindi naman nilaman. Kaya kong tumayo, kaya kong mag- Kaya ang inaano at malit lang nung kaya pinasama sa akin ng tatay ko yung pamangkin ko babae kasi mahihirapan daw ako sa kanya magpaligo. Siguro mahihirapan ako magpaligo kasi tumatabi-tabi siya. Yun. Pag-aalaga naman, hindi merong hirap, konti, pero nakakayaan naman. Dahil sa pagkakaroon niya ng anak, doble kayod silang mag-asawa para matustusan ang pangangailangan ng kanilang anak na pinangalanan nilang Luis. Ngunit dahil hirap na pagsabayin ni Aling Odessa ang kanyang trabaho at pagiging ina, bukod sa pagkakaroon ng kapansanan, napilitan siyang ipaubaya ang pag-aalaga ng anak sa kanyang mga magulang. Siyempre, maganda rin yung nakikita mo yung paano siya lumaki, and yung lahat masusubayban mo sa kanya. Kasi sa akin, kwento na lang yung nakita nila tatay kung kailan siya dumapa, ilang buwan siya nung dumapa, hanggang kwento na lang kami. Diba, gusto ko, lahat, ako na lang. Tapos, every time tatanungin, tapos pag dyan sa work namin, lahat sila nagtatanong, nasan yung bata, hindi mo ba namimiss yung bata? Parang hindi mo na kailangang itanong sa akin yun eh. Kasi ano bang mararamdaman ng isang ina kung wala sa yung anak mo? Di ba masakit? Wala, sinasagot ka na lang sa nanay at tatay ko. Siyempre, wala naman ako pag-iiwanan dito kung sa akin itong bata. Tsaka ayaw din ng mga parents ko, tsaka ng mga kapatid ko na nandito itong bata. Sa sitwasyon ng bahay namin, kulo, magkasakit na yung bata. So, doon na lang, inaano ko na, sige na nga. Sa kabila nito, hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay makakapiling at paaalagaan niya rin ng mabuti ang anak. Ano ba yung kaya yung sakripisyo para po sa anak? Siguro yung trabaho ko. Para lang maalagaan siya. Kung pinakailangan, siguro ito. Tsaka mag-iisip, maghahanap na rin ako ng ibang alternatibong paraan para mabuhay na. Mabuhay ko siya, nakasama ko. Masarap kasi pa rin yung kasama mo siya. Diba? Sina Kim, Aling Perla at Aling Odessa. Bagamat sila ay nahaharap sa mga problemang nagsisilbing malaking dagok sa kanilang buhay, ay nagagampanan pa rin nila ang kanilang responsibilidad bilang ina sa kanilang mga anak. Si Kim, isang batang inang hindi maiwanan ang pagbebenta ng laman.
maipagamot lamang ang kanyang anak. Si Aling Perla, tinalikuran ang pagbebenta at paggamit ng bawal na gamot upang magbago alang-alang sa kanyang mga anak. At si Aling Odessa, na sa kabila ng panganib na dala ng kanyang kalagayan, ay tinuloy pa rin niya ang kanyang pagdadalang tao. Iba-iba man ang tinahak nilang daan, iisa naman ang kanilang mithiin. Isang maganda at maginhawang buhay para sa kanilang mga anak. Sila lamang ang patunay na kahit anong dilim ang nilalakaran ng isang ina, ay patuloy silang magsisilbing sulo para lamang magbigay liwanag sa kanyang pamilya at maging ilaw ng anak.